nyo ba na merong mga usap-usapan na nagkaroon ng kanibalismo noong World War II? Isa si George W. Bush sa mga pinaka naging prominente na presidente ng US. Pero alam nyo ba na muntik pala siyang maging biktima ng kanibalismo noong World War II? Ano kaya yung nangyari dito? Alam mo, miski ako ngayon ko lang din narinig tong kwento na to eh. Ano kaya yung pamoso na nangyari sa tinatawag nila na Chichijima? At bakit sinabi na noong World War II daw, hindi lang pumatay ng mga tao ang mga Japanese Imperial soldiers, kung hindi kumain din sila ng mga kapwa nila tao? Kinikilabutan ka na ba? Ako, oo eh. Kung mahilig kayo sa mga kwentong katatakutan, huwag niyo muna kalimutan na mag-like, share, subscribe at hit the notification bell para sa mga kwento na katulad nito. Meron din tayong 1,000 Gcash giveaway. Nasa ilalim yung mechanics. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa araw na to. Ngayon, pupunta tayo sa Chichijima Island. Ito yan. Isa to sa mga isla na matagal binantayan ng mga US Navy noong World War II. Isa lang tong maliit na isla na halos doble lang ng laki ng Central Park, if alam niyo yung Central Park. Kaya naman, sino ang mag-aakala na nung mga panahong yun, ang islang ito na strategically significant dahil nakapwesto sa mga radio towers ng Japan na dahilan kung bakit sila nakakapagbadala ng long-range messages. Dahil dyan, ginusto ng US na makuha ang Chichijima Island at dito mag-uumpisa yung conflict ng kwento natin ngayong araw. June 1944. Medyo matagal na tong kwento na to ha. Pinalibutan ng American craft carriers ang Chichijima para sirain yung radio tower na pinag-usapan natin kanina. Kahit matagal nilang pinagplanuhan ang raid na to, hindi nila inakala na lalaban at napaghandaan pala sila ng mga Hapon. Hindi nila in-anticipate na yung Chichijima pala ay ginagwardyahan ng 25,000 na Japanese troops. At merong isang anti-aircraft defense system na pwedeng sirain at kayang sirain yung mga eroplano ng Amerika. Jump tayo sa September 2, 1944. Sinubukan ulit ng US na kunin itong Chichijima. Sa araw na to, kasama sa mga pilotong pinalipat papuntang Chichijima ay ang mga pinakabatang piloto nila nung panahong yon. Ang 20-year-old na si George H.W. Bush. Noong mga panahong yan, sobrang advanced na nung anti-aircraft system ng Chichijima. Kaya, about an hour, isang oras pagkatapos ng misyon, na-realize ni Bush na tamaan yung eroplano na dinadala niya. Sabi niya, the plane was burning. Nasusunog na siya dahil dun sa mga tama. Ang cockpit daw, nag-uumpisa ng mapuno ng mga usok. Sabi niya, I thought it was going to explode. Akala niya sasabog na raw yung eroplanong ginagamit niya. Dahil nga alam niyang hindi nakakayanin na patuloy silang lumipad at lumaban, sinubukan ni Bush na paliparin yung eroplano palayo sa Chichijima Island hanggang sa napagdesisyonan niyang tumalon sa dagat kasama yung iba pang mga sundalo na nasa eroplano na dala niya. Sadly, siya lang mag-isa yung nakalayo ng buhay dahil di nakatalon agad yung dalawa na kasama niya. Yung isa, hindi bumukas yung parachute. Nakakatakot yun kung iisipin mo. Yung isa naman, hindi nakatalon on time. Dahil dito, kasama nilang nalunod ang bumagsak sa karagatan na eroplano. Dito na mag-uumpisa yung horror sa kwento natin. At totoong nangyari to, at totoong horror to ng totoong buhay, which makes this, kung iisipin mo, nakakatakot talaga siya if it happened to you. The horrors of the Chichijima incident. Kagaya ni Bush, meron siyang nakita ng mga iba pa na mga American pilots na napilitang tumalon sa dagat at iwan yung mga eroplano na sinasakyan nila. Pero hindi kagaya ni Bush, di nakalayo at nabuhay. Nahuli ng Japanese soldiers yung mga ibang piloto na yan. Dinala yung mga prisoners of war sa Chichijima Island. Pinagtotorture sila at pinagpapapatay. Ayon sa mga kwento, meron doon ng mga pinugutan pa ng ulo, yung iba sinaksak gamit yung mga matutulis daw na mga bamboo spear. Yung iba, pinalo ng pinalo ng pinalo ng pinalo hanggang sa mawalan ng buhay. Grabe yung pain na yun, no?
Wala talagang nanalo. Sa totoo lang, walang nanalo sa mga gera. Lahat talaga ay talo pag may gera. Sabi nila, ang Japanese military daw ay sadistic. Kasi it's either instant or Japanese punishment yung binibigay nila. Na miski sa sarili nilang mga troops, ginagawa nila. Pero, pag sa mga prisoners daw, talagang mas brutal, mas masakit, mas torture. Pero kung akala nyo nakakatakot at nakakakilabot na yan, ay mas nakakakilabot pa palang nangyari matapos mapatay yung mga tao na nahuli nila. Shortly after the prisoners had been executed, nung pinatay sila, si Japanese General Yoshio Tachibana, inutusan niya yung isang lasing na hukayin yung katawan at gamitin bilang karne. Sabi ni Tachibana, everyone should show that they had enough fighting spirit to eat human flesh. Kailangan kumain ka ng karne ng tao. Dahil dito yung mga surgeons nila sa isla, tinanggal yung mga atay, yung thigh muscles, ng mga napatay nila ng mga tao. Grabe! At yung mga tagaluto nila, inihain sa mga sundalong Hapon kasama ng toyo, may gulay, at mainit na sake. No, may inuman din silang naganap dyan. Ayon sa testimonya ni Admiral Kinzo Mori, yung chef daw tinusok ng mga bamboo stick yung mga liver at niluto gamit ng soy sauce at saka mga gulay. Ayon din sa kanya, delicacy na raw to at naniniwala sila na yung pagkain na yun ay maganda para sa kanilang mga tiyan. May mga ganong paniniwala pa. Kwento din nila na nagsimula yung kanibalismo matapos ang paulit-ulit at napapadalas na pagkatalo daw nila sa gera. Nga alam naman na natin kung ano yung nangyari dyan. Sabi ni Major Suteo Matoba, yung mga personnel daw nila na-excite, nagagalit, at alam niyo yung nagre-rage na talaga dahil sa sobrang kagutuman. Hindi niya na raw alam kung ano nangyari matapos nun, pero hindi naman daw sila cannibals. Sa loob ng napakatagal na panahon, isa ang mga pangyayaring ito sa mga naging top secrets noong World War II. Walang idea yung mga pamilya ng mga biktima sa Chichijima kung ano ba talaga yung mga nangyari sa anak, mga kapatid, or mga pamilya nila. Miski si Bush, na isa sa mga himalang nakasurvive sa pangyayari, ay walang nabalitaan sa kung anong kinahinatnan ng mga kasama niya matapos silang mahuli nung mga Hapon, nung mga araw na yun. At ang katotohanan sa pagkamatay ng mga tao ay hindi lumabas until lumabas yung libro na Fly Boys, A True Story of Courage noong 2003. Buti na lang kamo ay naikwento pa ito para nalaman yung katotohanan. Kahit papaano ay nagkaroon ng alam ng mga pamilya kung ano talaga yung nangyari dun sa mga kapamilya nila. Punta tayo dun sa mga Japanese soldiers. Umamin sila sa mga pangyayaring ito sa isang post-war trial na ginanap noong 1947. 4 sa opisyal ng Japanese Army kasama si Lieutenant General Tachibana at Major Motoba ay pinatawan ng guilty at nahatulan ng pagkamatay. Si Kinzo Mori naman, na naniniwalang may medical benefit yung pagkain nila ng liver ng tao, ay nahatulan ng life imprisonment. Pero napalitan din ng death sentence matapos ang isang retrial. Grabe, diba? Nakakakilabot at talagang nakaka-stress tong kwento na to. Personally, I really believe na walang nananalo sa gera. Sinabi ko na yan kanina. Naiisip pa lang natin na maraming inosenteng buhay ang nasasayang dahil napipilitang makipag-away, nakapagpipilitan na makipagpatayan, nakakapanghina talaga. Considering na sa dami na nangyayari din sa mga modern times, diba? Ang dami nating nababalitaan. Bago namatay si Bush noong 2018, ito yung sinabi niya, I wonder if I could have done something different. Bakit ako? Bakit na-bless akong mabuhay? Bakit buhay pa ako? So para sa ating question of the day, kung ikaw ay gutom na sa gera, imaginein mo, at wala ka nang makain, kakayanin mo bang kumain ng karne ng tao? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third, nagpapaalam.